Okay, so again, good morning po. Ako po si Sister Mako. And praise God. Salamat po. It's nice to be back. Hindi naman po ako nawala. And pero so ngayon po nasa second tayo no part ng ating series na sinimula ni Pastor Ayan last week which is entitled Careful for Nothing. Okay, bakit ba careful for nothing? Ano 'yan? Kinuha siya sa Philippians 4:6 na be anxious for nothing. Ito, ibang translation. KJV, King James Version. Yan lang yung nag-iisang translation na ang ginamit ay be careful for nothing. Yung iba, be anxious for nothing. Basta all about anxiety, anxious, ganyan. Dito, be careful for nothing. So, yan po yung ating pinag-aaralan. Naalala niyo po ba yung tinuro ni Pastor Ayan? No? It was about his priority. Ano daw ang priority ng Panginoon? Siguro by this time, alam na natin, di ba? Naalala niyo yon, Matthew 6:25-33. Di ba? It's all about worrying. Pero at the end of that segment na yon, ng paragraph na yon, ang sabi doon, 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Pero gusto ko siyang basahin doon sa binasa ni Pastor Ayan na TPT, the Passion Translation. So above all, constantly seek God's kingdom and His righteousness. Then, all this less important things will be given to you abundantly. So, doon sinasabi kung ano ang dapat priority natin. Unang-una ay ang Panginoon. Amen? Constantly seek God's kingdom. Hindi ilang kapag maganda ang nararanasan mo, di ba? Kundi constantly. Regularly. Okay? And nabanggit din ni Pastor Ann, kinote niya si Dr. Miles Monroe, di ba? Sabi doon, our life is the sum total of all the decisions we make every day. And those decisions are determined by our priorities. Okay? So magkaka-connect yan. And ito, gusto ko, yung kay Rick Warren, living in the light of eternity changes your priority. Kasi kung alam mo na, ikaw ay niligtas ni Jesus, di ba? Alam mo na yung patutunguhan mo. Yung mga bagay dito sa mundo, they are of lesser value na for you. Diba? Kasi temporal lang yan eh. Alam mo na yung mga kalangit na mga bagay. So, yun na yung magiging priority mo. Diba? Amen. So, sabi nga ni Pastor Ayan, diba? Align your life with God's priorities for lasting peace and purpose. Ang pogi. Diba? Ayan. Oo, happy lang. So, kapag kasi tayo, pinipilit natin na isalungat yung ating mga, yung will ng Panginoon sa ating mga priority, doon nagkakaroon ng problema and struggle. Tama ba? Amen. So, at this point in your life, ang tanong, what do you value the most? What is important versus that which is not important for you? Nung siguro tayo sa Panginoon, iba yung mga priorities natin, iba yung binavalue natin, tama ba? Pero ngayon na nasa Panginoon na tayo and mas natututunan natin about sa salita niya, 'di ba? Mas alam na natin ano ba dapat yung unahin ko, 'di ba? At ano yung importante, ano yung priority para sa Panginoon, ano yung of less importance, 'di ba? Basta always on top is God. Everything else, sabi doon, all these things or the less important things will follow. Amen? Naalala nyo na po yung So ngayon, we now move to the part 2 of our series which is entitled Thinking Like a Child. Na para bagang isang bata kung mag-isip. Na para bang, di ba? Minsan may mga pagkakataon na mag-isip tayo yung hindi mature. Tama ba? Lahat kasi tayo in the process pa of of perfection. Wala pa talagang perfect. No, minsan bumabalik tayo sa mga pangit na ugali, ganyan, or sa mga sa childish ways natin, 'di ba?
Ayan. So, in our series, Careful for Nothing, may mga Bible passages tayo na paulit-ulit natin siyang babanggitin every single week. Kagaya nung nakaraan, yung Faithful to Finish, I hope meron kayong na-take na verse doon na paulit-ulit na sinasabi. Ako, Hebrews 12, 1-2. Kasi dati ang memorize ko lang, Romans 12, 1-2. Diba? So ngayon, Hebrews naman. Naalala niyo yun, yung, diba, yung He is the author and the perfecter of our faith. Diba yan? Yun. So, I hope that in this series, yung mga verses na paulit-ulit natin na babanggitin ay maitanim sa ating mga puso at sa ating mga memories, mga kapatid, young or old, mag-memorize po tayo ng mga verses. Kasi yun ang panlaban natin, ang salita ng Diyos. Amen? Okay, so part 2, thinking like a child. Okay. May konting story time tayo. When we were starting to grow our family, we had 2 kids at age 29. Nagpatrabaho, ganyan. So ako, may constant battle with anxiety. Pero hindi ko siya nadideal. Sa sarili ko lang. Okay? Every day, may list ako of worries sa aking mind. May mga nanay ba na nakaka-relate? May mga nasa isip mo na, ng mga bagay-bagay na, ayan, yung mga bills na babayaran, yung 2 yayang pasisweldohan, ang liit ng bahay, ng apartment namin, tapos 2 yaya, 2 bata, tapos kami 6. Praise God, paano kami nakaalis sa gano'n na sitwasyon, di ba? May gatas at diaper, nakaka-relate ba ang mga, mga nagsisimulang pamilya dyan? Amen, di ba? So, ang daming mga para lang maitaguyod yung pamilya, di ba? Kailangan magkaroon ng stable and enough income ang family para ma-provide lahat ng pangangailangan, 'di ba? And also, on top of that, yung habang nagtatrabaho ka, yung fulfillment din sa work, 'di ba? So career, family, finances, everything. Pati na yung relationship namin as mag-asawa and so on. That time, mid-shift po ang aking sa trabaho. So, darating ako sa bahay ng mga around 1 a.m. Tapos may time, may moment doon na tinititigan ko lang yung 2 anak ko habang natutulog. And obserbahan ko sila. They were sound asleep. Yung, alam mo yun, kontento lang, tulog. Di ba? Walang iniintindi, walang inaalala, walang responsibilidad. Pag nagutom, dede, di ba? Iiyak, ganyan, matutulog. So ganun lang yung routine ng mga bata. Di ba? And wala silang pakialam sa mga nangyayari sa mundo or walang takot about sa bukas. And they just have that peace. Amen? So it came to me na just like yung mga anak ko, 'di ba? Na natutulog in peace. Not because life is easy or wala pa silang idea about life at all, 'di ba? Pero because they trust their papa and their mama that we will provide for their need. So the same thing sa atin, no? Kapag ka masyado nang magulo ang ating mga isipan, no? We should be reminded that we have a Father who is always there, who is ready to answer when we call and provide the need. 'Di ba? At the right time. He is never late. Amen? Amen. So, ayan po, no? Kaya kagaya ng favorite verse ni Ate Blanks, na Isaiah 26, di ba? Isaiah 26:3, which you should also memorize. You will keep him in perfect him whose mind is stayed on you because he trusts in you. Amen? Sige nga, basahin nyo nga ulit. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Amen? Yung perfect peace, that can only be found in Christ. Amen? Hindi mo yan makahanap sa ibang lugar. Amen? Many of us grow older, but not always wiser. Amen? May nadadagdag sa mga age natin, pero ang wisdom natin minsan
same pa rin as 10 years ago. Amen. We mature in age, but sometimes remain childish in faith. Minsan, mabilis kang magpanic. Oh, ayan, may lindol, ganyan. Aligaga ka na, ganyan. But slow to pray. And always trying to stay in control and do things on your own. Kaya ko na to, Lord, dyan ka muna sa tabi. 'Di ba? So, may mga ganun tayong mga tendency. 'Di ba? We panic, we overthink, and react out of fear instead of faith, and worry instead of trust. Okay. So, sabi sa 1 Corinthians 13:11, ito daw kasi yan. Sabi diyan ni Paul, basahin natin. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Amen? So, nung bata pa, it speaks of, our early years in the faith. Yung hindi ka pa mature, di ba? Of today, di ba? So, ano ka pa? Yun lang ang iniisip mo, di ba? Yung at that moment. Pero kapag ka ikaw ay naging man na or naging mature na in your faith, 'di ba? You put away the childish things. You put away the things that does not glorify God or does not align with the will of God. Amen. Amen. Ang isang bata, may maganda at may pangit sa isang bata, tama? Pero ito, ang positive side ng isang bata is, di ba, may natural kindness sila or compassion sa mga kalaro, di ba? Minsan madaling mag-share and tender-hearted, madaling mag-forgive. Okay, bati na tayo. Sige. Di ba, ang mga bata, away, bati, ganyan. Di ba? Hindi tulad ng ibang mga matatanda. Dekada na, wala na pa rin. Diba? And ang bata is naturally curious. Pero on the negative side, ang isang bata, may pagka-impatient, di ba? Pagka hindi nakuha yung gusto niya, mag-alboroto, minsan may tantrums pa, di ba? At minsan din, may pagka-selfish. This is mine, di ba? Minsan kahit hindi kanya, gustong kunin. And stubborn, no? May pagkatigas ng ulo, no? Yun ang isang bata. But spiritual maturity, it's not about losing your childlike heart. But it's about outgrowing your childish fears, 'di ba? So alam mo na kung paano nag-work ang Lord sa buhay mo all these years, 'di ba? Ate Blancs, 25 years for you, 'di ba? So hindi gusto ng Lord na ilus mo yung childlike heart mo, yung heart mo na tender, na madaling lumapit sa Panginoon, lalo na nung first love mo sa Kanya, first time mong makilala, di ba? Palagi kang nagpe-pray, yung mga ganon, yung mga time na super, parang bata ka, di ba? Di ba? Naalala nyo pa ba yung first love nyo sa Panginoon, na hindi pwedeng lumipas ang isang linggo na hindi ka nag-attend ng church? But why now? How come? People can easily skip church. Sorry. It's not part of my spiel. Na-observe ko lang. 'Di ba? Yung bata na uhaw, every time may mga gawain ng Panginoon, nandun siya. Monday, Tuesday, Wednesday. That's how we were during our early years. So, ngayon, nabanggit nga ni Pastor Ayan yata yan nung sa Friday, nung Sunday sa preaching, na yung mga pastors natin dito, they were the ones who started the church. They were the ones who did the legwork. 'Di ba? Nag-Bible study here and there, 'di ba? Dahil yun ang kalakasan ng kanilang mga katawan, 'di ba? At pinipermit pa ng kanilang mga oras. Pero ngayon, syempre, may mga season tayo and hindi tayo nagsa-stop sa panawagan ng Panginoon na magpahayag. Pero hindi ibig sabihin na ikaw hindi ka gagalaw. Yung mga leaders lang, yung mga pastor lang, yung patuloy na maghahayo. 'Di ba? Tayo, 'di ba, nag-mature na tayo sa ating faith, marami ng goodness ng Lord ang naranasan natin, 'di ba? So, you have to go back to that time na kung papaano ka nagre-respond sa call ng Panginoon. You have that childlike heart, 'di ba? At put away the childish fears na,
hindi na ako makagba-Bible study kasi busy ako sa work, 'di ba? Or mawawalan ako ng time para sa ganito, 'di ba? The Lord is able to redeem the time for you. Amen. Amen. So let's read from our main text in this lesson, which we will discuss further later. I-read lang natin. Again, it's from Philippians 4 to last week hanggang 7 lang. Ngayon, i-extend natin hanggang 8. So it's Philippians 4 to 8. Let's all read. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Hallelujah. Amen, Panginoon. Dalangin namin ang pag-bless mo, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong salita, O God. Thank you for opening our hearts and our minds, O God, to receive your word today, O God. Ipahayag mo sa amin ang nais mong matutunan namin, Panginoon, O God. Ikaw ang magsalita through me, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa revelation na nagmumula lamang sa iyo. In Jesus' name, amen. So yan, ulit-ulit, di ba, last week, tapos ngayon, and sa mga susunod na week, hanggang magsawa tayo. Hindi tayo magsasawa sa word, di ba? So yan, balikan natin yan mamaya, utay-utayin natin yan. But before that, sabi dito, si Apostle Paul kasi, he is inviting us to spiritual maturity, to outgrow our anxiety and embrace peace. In this lesson, palagi ko siyang mababanggit, yung anxiety and then yung peace, okay? Through maturity in faith. So, kasi yung verses na yon sa Philippians 4 to 8, siya parang progressive siya, no? Sabi dun, be anxious for nothing. So, i-outgrow natin yung anxiety and then it will lead us to peace, 'di ba? Dun sa verse 7, and the peace of God which transcends all understanding. So we should grow spiritually. Amen? Let's understand more about anxiety and peace. Naririnig nyo na to, di ba? Ngayong mga generation lang nagkaroon ng actually yung anxiety na kasi dati lang parang ang term lang natin na usual na ginagamit, kahit nga ang depressed, hindi yata natin ginagamit dati masyado, di ba? Oo. Stressed lang, ganon, di ba? Stressed or anything na hindi ganon ka-serious. Ngayon, may anxiety attack ako, yung mga ganon, parang common na lang siya, di ba? Pero, let's see. So, yung mga nabanggit kanina nung nagte-testify, ano yung feeling? Eto, una, ano yung nagiging dating sa inyo kapag may nare-receive kayong white letter envelope? It could be Meralco bill. It could be a statement of your loan that is due. It could be a summon from the court. Subpoena. Ano pa? Solicitation letter. Okay. So minsan nagkakaroon ka ng negative na feeling towards pag nakita mo pa lang hindi mo pa nakikita yung loob, 'di ba? May mga ganon, 'di ba? Pero ayan. Ito naman, yung nakita nyo, yung limpak-limpak na salapi, na ganyan pala yung dapat na pondo dun sa mga flood control projects. Anong naramdaman nyo? Nakakagalit. 'Di ba? Nakakaano talaga. Super evil talaga, 'di ba? And itong yung go bag last week, ang dami nag-post, mga taga-Pasig diyan. Hello. 'Di ba? Kayo na ang pinagpala at yung mga ibang mga karatig na lungsod na merong go bag. Pero sabi nga kanina, 'di ba? Go God. 'Di ba? Yung go bag,
Parang parang ngayon ang mga tao, sana meron din kami niyan dito sa Marikina or kung saan man kayo. Ang ganda, they praise God. Kayo ang pinagpala, ang higit sa lahat. Share the blessing naman, kapatid. De, ang natin, ang assurance natin is not in the go bag. Amen. Hindi naman yun ang security natin. It's always sa Panginoon na pinaglilingkuran natin. Amen. That whatever happens, di ba, hindi naman natin talaga alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Wala namang nakakaalam, kundi ang Lord lang. Pag tinawag ka na doon, di uwi na. Diba? Pero just the same, maganda naman yung may ganyan. So, enjoy nyo. Diba? At kami ay maghihintay na magkaroon. Baka bukas, sa fire drill, baka may i-distribute na. Oh, praise God, diba? Layo pa nun. Okay. So ano pa, kapag ka ikaw kapatid, babad sa social media, diba? Ano ang natatanggap mo? Anong na-vibe mo? Di ba, dami-daming mga news, ang daming mga worries, ang daming mga issues, iba-iba, di ba? Ang daming chika, marites, sa mga pamilya. Ay, nag-away pala si ganito. Di ba? Ay, nanakawan si Rosmar ng 1.4 million. Nakaka-relate kasi ako doon, pero hindi kami nag-post ever. Kasi alam natin na ang battle is not in the social media. Amen. The battle is the Lord's. Amen. So, yan yung mga nagkukos sa atin ng anxiety. Di ba? I-check natin, ano ba ang reaction ko towards these things? Normal ba? Normal ka naman siguro. O gusto mo magpa-check? Hindi. Hindi. Ano yan? Pero kapag palagi ng ganun ang reaction mo pagka may isa lang na issue na bagay o problema sa pamilya na dumating sa'yo, ano ka na? Rattled ka na. Gibaan na agad yung faith mo. Back to zero. Ganun ba tayo? Hindi tayo ganun. Amen? Pinatatag na tayo ng faith natin sa Panginoon all these years. From glory to glory. Hindi siya pa ganun. Hindi siya pababa. Paakyat siya. Amen? Amen. Anxiety is that restless uneasiness of the heart when we feel out of control. It's the tension between what we fear and what we can't fix. Alam mo yun, na-frustrate ka kasi hindi mo kayang i-address yun eh. Anxiety is the inner storm that comes when we try to control what only God can. Ulit. Anxiety is the inner storm that comes when we try to control what only God can. Yung mga bagay na siya lang naman yung may control, di ba, di hayaan natin sa Kanya. And yung mga bagay na out of our control, di ba, na yung kaya nating i-control, yun yung pagtuunan natin ng pansin. Amen? So, kapag ka may anxiety, nandun, may worry ka, uneasy ka, hindi ka mapakali, tiniisip mo, minsan in your sleep, nagigising ka, kakaisip ng ganun, ng bagay na yun. Di ba? May nervous ka, o baka naman sa sobrang kape yan. Di ba? Tingnan mo din. And yung troubled ka, no? Distressed and upset. Pag sinabing upset, may unrest. Okay? So, it's normal to feel concerned, but anxiety goes deeper. It grips the heart, drains joy, and magnifies fear. Amen? Inaano niya yung puso mo eh. Ginaganon eh. May hold siya sa puso mo. And nadidrain yung joy mo. Makikita mo, sa mukha ni kapatid, sister, ano nang nangyayari sa countenance mo? Diba? Kasi na-overcome ka na ng mga bagay-bagay, mga anxiety, diba? Ng mga problema sa buhay mo. Diba? At nag-reflect na sa nawala na yung joy mo. And it magnifies fear. Ang mas pinapalaki na yung mga ginagawa ng kaaway, hindi na yung ginagawa ng Lord. So today, people face real and heavy sources of anxiety, kagaya ng pinakita ko dito, di ba? Yung mga bills and rising living costs, pamahal ng pamahal bilihin, di ba? Notices of deaths and deadlines, yung nation's economic stability, corruption in flood control projects and misuse of public funds, earthquake fears and disaster preparedness,
di ba, nakaka-anxiety. And endless and constant noise and comparison brought by social media where we measure our lives by others' highlight reels and the netizens' standard. Tama? Di ba? Lalo na yung sa social media. Alam mo, may time, mga nakaraan na buwan, pinapanood si Paring Hybe. Nanonood kayo kay Paring Hybe? Anybody who knows him? Sa Gen 3 timepieces. Ano po, sa Rolex watches and yung mga luxury watches na at a very young age, very successful na sila sa kanilang negosyo sa Green Hills ngayon, nag-expand na sa BGC. So, medyo napakalaking ano. Alam mo yun, panood, parang wow, soon, ganyan din. Rolex, no? 'Di ba? And meron din yung napadaan lang sa feed ko ngayon, ano na siya, malami ng following, si Miss Jayan sa First Mason, sino ang nakakakilala? Wala rin. Huwag nyo nang i-follow. Okay? Yun naman sa mga luxury bags. Ako naman, hindi naman ako mahilig sa luxury. Tutuwa lang ako manood kasi parang, ang saya-saya naman. Pero, na-realize ko na the more we watch this, mga ganun na mga lifestyle, the more na yung parang standard mo is parang yun na. Yun na yung i-chase mo. Para saan? 'Di ba? Yung perang paghihirapan mo ng ano, i-invest mo doon. Okay, kung limpak-limpak na salapi meron ka, okay lang. And you find, you find that as an investment, okay yan. Pero kung wala ka naman doon sa estado na yon, kapatid, i-enjoy mo yung meron ka. Amen? Live within your means, and you will sleep peacefully at night. Amen. And yung credit card mo, hindi magsasuffer. Amen. Amen. Oo, live simply lang tayo. That is why, in John 14:1, sabi dyan, let's read, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me," in Jesus. Okay? So, let not your heart be troubled. Kapain nyo nga ang ano nyo. Ano ba? Troubled ba ako ngayon? Ano bang pinag-aalala ko ngayon? Diba? Yung kakainin namin ng lunch. Very simple. Diba? O kaya, yung bukas, Lunes na naman. Ano na naman ang, diba? Ang ganap. Diba? So, all this feed the mind with what ifs and the heart with unease. All this create unrest in our hearts and mind, 'di ba? Yung mga bagay-bagay na binanggit ko kanina, nagbibigay siya ng unrest sa atin, 'di ba? Ang rest, 'di ba, payapa lang or nakastay ka lang. Pag unrest ka, unsteady ka, disturbed. Amen? So, i-share ko lang, just very quick. 5 months ago, almost, we faced a very major setback in our life as a family, as a business. Okay? It was financial in nature and business related. Hindi ko na i-detalye. Plus a family related issue. Pagka related sa family, medyo laki ang impact sa atin nun. Amen. This past months, I've been so busy with and yung sa family namin, we didn't see it coming. Hindi namin in-expect na mangyayari yon. But this past months, I've been so busy with the documentation because we already took a legal action regarding the financial problem. Okay, so legal action na. I excused myself from preaching last July because I really can't focus. And I was struggling with persecution in the family. Na pag nag-preach ako dito, sasabihin, ang daming ganon, persecution. Okay? And halos 3 months din ako na hindi nag-praise lead. Hindi lang siguro nahalata ng iba. But I kept showing up. Kapag naka-schedule ako as backup, I show up. Okay? Hindi ko inalis yung sarili ko sa ministry. And even in attending the church or the prayer meeting. So, silent lang muna, lay low lang muna. Okay? But, sabi kanina sa nagpatotoo, si Nika, di ba, showing up is really important. Amen? You will never know na yung palang araw na yun, nandun pala yung ibibigay ni Lord na word sa'yo. Amen? Kaya, you always show up. And, ayun, I kept on praying.
So fast forward na natin to today. So 5 months nang nakaraan. I can say that this season in my life or in our life has been the hardest, but it's the most fulfilling one. Amen. Parang tapos na yung story. Hindi pa siya tapos, pero we have that peace in our heart that hindi kayang hindi kayang i-resolve ng kahit anumang tao or kundi it's only found in the Lord. Amen. So the Lord showed Himself strong through our struggles and has made our faith even more fortified. Mas pinatatag ng Panginoon ang aming pananampalataya. Just as a child, trust his father, di ba? So, gayon, He reminded me to fix my eyes on Him. Kaya napaka-ganda nung series natin na nakaraan. Kasi, it was for me, as it was also for you siguro, di ba? So, fix our eyes on Jesus, di ba? Who is the author and finisher of our faith. Amen. Kasi may may race tayo na kailangan na pagwagian. Okay? So, I learned a lot from our Faithful to Finish preaching series. Even our relationship as husband and wife, I can say, has become better. Tama ba? Mag-amen naman ng isa dyan. Yeah. With God at the center. Amen. Amen. Sa aming mag-18 years, next month, na pagsasama, this has been the most, parang a breakthrough year namin na mag-asawa. Amen. And I'm happy to see my husband spend more time now listening to Christian preachings and worship songs and not miss on his Bible readings without me insisting on it. Dati kasi nung mga early years ng marriage namin, nagbasa ka na yung feeling niya, inuobliga siya, so hindi siya effective. So ngayon, walang mga ganun. May ibang ang pangusap sa kanya ang Panginoon. And sabi niya, siguro ikaw nililihan mo ako pag tulog ako, nung mga nakaraan. Sabi ko, di ba? Si Lord na lang, it's His time, di ba? Ang Lord ang maitaas, hindi siya. Amen? That's the greatest breakthrough in all these trials, na amidst lahat ng pinagdaraanan namin sa pamilya, we have each other and we have the Lord with us. Amen? Kaya, mga kapatid, God is good. Keep going. Amen? And the Lord sees your situation. You are never alone. So don't give up. Hindi ko alam kung para kanino to, pero lahat naman tayo may pinagdadaanan. But we have to overcome, 'di ba? To mapagbagian 'yan. So when we accepted Jesus Christ and became Christians, wala namang pinangako na wala nang magiging problema, everything will be a bed of roses, 'di ba? Pag tinanggap mo si Kristo. Siguro kung ganyan ka mag-share ng gospel, naku kapatid, i-check mo. Baka ang sinasabi mo, magtanggapin mo si Jesus Christ and everything will it's a scam. Hindi naman dapat truth ang ipapahayag natin. Pag ni-receive natin si Jesus Christ, we will have salvation. Di ba? And dito sa earth pa lang, ipaparanas na niya sa atin ang salvation. Di ba? And hindi na kailangan na mamatay para ma-save. Amen? So, yun. Ang ibig ko lamang naman sabihin is, kagaya ni Billy Graham. Si Billy Graham, meron din siyang times, may mga moments siya na super down. Sabi niya, the Christian life is not a constant high. Hindi siya palaging nandun ka na super high. Diba? I have my moments of deep discouragement. I have to go to God in prayer with tears in my eyes and say, oh God, forgive me or help me. Amen? So na yan very anointed na preacher yan sa Amerika. Parang nakikita ko si Charlie Kirk sa kanya, kay Billy Graham. Parang si Charlie Kirk ang modern day Billy Graham, evangelist. So even an evangelist experiences super highs and super lows in life. So hindi tayo nag-iisa. And even si David, sa Psalms 42:5, sabi niya, why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him,
for the help of His countenance. At inulit niya pa yan sa Psalms 42:11 and 43:5. So si David, during the time na marami din siyang mga struggles, di ba? So, kinakausap niya yung sarili niya, why are you cast down, O my soul? Kausapin mo nga ang sarili mo pagka down na down ka. Hoy, Mako, ano ba? Ano bang minumukmok mo dyan? Di ba? Why are you cast down, O my soul? Kinakausap niya yung sarili niya. So, kausapin niyo rin yung sarili niyo minsan. Baka sumagot. Di ba? Sabi dito, hope in God. Yung sarili niya, sinabihan niya, in-encourage niya yung sarili niya. Hope in God. For I shall yet praise Him for the help of His countenance. Minsan, kasi, although hindi naman at all times, no? Minsan, pagka sa iba, pag hindi mo nakarinig yung gustong maranig at that right time, ma-offend ka. Lalo na kung medyo may sabit yung puso mo at that time. So deal with it, personally with the Lord. Amen? Kausapin mo ang puso mo, di ba? Mako, magtiwala ka sa Panginoon. Diba? For the help of His countenance. Siya ang tutugon eh. Amen? So, sabi dito, know that Jesus promises a peace amidst the chaos that the world cannot give. Amen? The peace na only the Lord can give. Amen? John 14:27, kanina sabi sa John 14:1, di ba? Let not your heart be troubled. Again, inulit niya dito sa 27. Pero ang sabi dito, peace I live with you. Read with me. My peace I give to you. Ulit. Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen. Si Jesus Christ nagsasalita, sabi niya, peace I live with you. Iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. So, kung peace yan ni God, anong klaseng peace yan? Yung sinabi kanina, di ba, sa Philippians 4:7, peace that surpasses all understanding. And the peace of God, di ba, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Amen? And sinabi pa sa Isaiah 26:3, amen, anong sabi? You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, for he trusts in you. Amen? So peace, that's the kind of peace that the Lord gives. Only the Lord can give. The world cannot give that to you. Kahit pa mag-travel ka around the world para lang mahanap mo ang sarili mo, hindi mo pa rin mahanap yung kapayapaan na ang Panginoon lang ang makapagbibigay. Amen? My peace I give to you. Yun yung peace niya na binibigay sa atin. Amen? Kaya sa bawat situation, ilapat mo yung peace ng Panginoon sa buhay mo. Amen? That kind of peace, diba, is shalom. Diba? Nothing missing, nothing broken. Parang complete. All-encompassing. So it's not just the absence of conflict, ang peace, ha? Hindi ibig sabihin ng peace na walang conflict, walang problema. But it's the presence of total well-being spiritually, emotionally, mentally, physically, and relationally. So, di ba, nothing missing, nothing broken. So it's only found in the Lord. Amen? Kaya walang ibang makakapagbigay nun. Kaya sabi sa kanta natin kanina, di ba, ang kapayapaan, ang kaligayahan, sa Panginoon lang makakamit. Amen? Walang ibang makakapagbigay niyan sa'yo. We don't outgrow dependence. We outgrow anxiety. Okay? God calls us to a peace that comes from childlike trust in a Father who never fails. Amen? So the Lord will never fail sa lahat ng promises niya sa atin. Okay, let's go back to the main verse, the Philippians 4:4-8. And hatiin natin siya sa 3 sections with the 3 R's. Okay? First, rejoice, release, and renew. So yung first
verse 4 and 5, sabi doon, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. So, that is talking about rejoicing. Yan, di ba? That's the way to turn our childish worry to mature peace. That's the first step. Next step is release. Sabihin mo, release. Let go. Yeah, let go. Sabi dito sa verse 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So that's what will happen. If you release it to God, He will give you the peace. Amen? And last step, renew. So, verse 18, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Amen? So, renew. Tingnan natin, ha? So, yan yun, no? The steps to turn our worries into the peace that comes from God. Amen? We rejoice, and then we release our burdens to God, our anxieties to God, and we renew our mind with all the things that we meditate about. So first, rejoice. Or sabi dyan, the mature mind chooses what? Joy. Ang pinipili ng isang mature na isip ay joy. The joy of the Lord. Amen. The joy of the Lord is my strength. Amen. So, sabi doon sa verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So, joy is not a childish excitement. It's a mature decision. Ang kagalakan ng isang bata, okay, it depends on what happens. Di ba, pagka ang bata, binigyan mo ng candy, ang saya-saya niya. Okay, binigyan mo ng toy, di ba? So, doon, no? Or food, whatever makes him happy, di ba? Pero ang isang mature believer, sabihin mo ako ay isang mature believer. Amen. So, ang isang mature believer finds joy in knowing God is still in control even when things don't. Amen? Alam mo na God is in control kahit na magulo ang paligid. And you fix your eyes on Him and you put your trust in Him. Amen? Amen. And maturity begins when we stop waiting for life to make us happy. Alam mo yun, naghahanap ka ng magkaroon ka ng happiness and start rejoicing in the Lord regardless of circumstances. Kaya nga rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. In the Lord always daw dyan hindi lang kapag ka masaya or maganda ang pangyayari, kundi at all times, we should choose to rejoice. Joy is a choice. Amen? It's a command from God na mag-rejoice tayo. Diba? Naalala ko, nung mga early years ko, may nagbigay sa akin ng book, kay Terry Savelle yun eh. Pero nung sinesearch ko kanina, sabi ang quote daw is from Jerry Savelle. So, this is from Jerry Savelle na lang. Para hindi ako ma-misquote. So, ang sabi niya, if the devil can steal your joy, he can't steal your goods. If the devil, tama si Jerry Savelle. Kasi yung book kay Terry Savelle yun yung anak niya na babae, na ang napakataas ng tining ng boses. So, if the devil can't steal your joy, he can't steal your goods. So, sa mag-asawa, di ba, halimbawa, sa pag-asama nyo, may problema, may bangayan, di ba? Pero, you know that hindi kayang nakawin ng kaaway na yan, yung joy nyo na nasa Panginoon, di ba? Hindi rin makakapasok yan para nakawin kung ano man yung mga material na bagay sa atin. Amen? Amen? May mga times na nagiging off guard tayo na parang, bakit ba nangyari bakit na nakawan kami? Bakit nangyari sa amin to? Di ba? Minsan napapatanong ka. Pero, alam mo yon, minsan, naalala ko yung kunento ni Nika nung nangyari sa kanya itong week na nanakaw yung bag niya sa sasakyan. Na
it was the Lord's protection to her pa rin. Kaya, binuksan niya muna yung car bago niya hinabol yung magnanakaw. Kasi it could have been worse kung naabutan niya, baka natsaksak siya or whatever. Kasi may papanakit yun eh. Di ba? So, ang Lord pa rin, He is always in control. Amen? And, huwag natin hayaan na manakaw ng kaaway yung joy. Yung mga pinagdaanan namin over the past 5 months, may times doon na down talaga ako. Pero, na-encourage ako sa word ng Panginoon. Kasi hindi ako tumigil, hindi ako lumayo, hindi ko in-isolate yung sarili ko sa presensya ng Panginoon. Kasi kapatid, all the more that you have to press on and ilapit mo ang sarili mo sa Panginoon kapag may pinagdadaanan ka. Amen? Hindi dapat paatras or palayo. Never dapat, kundi palapit sa Panginoon. So, joy is not found in the absence. Joy is not found in the absence of problems. Kasi hindi naman tayo mawawalan ng problema. Amen? Hindi talaga. But in the presence of God. So, nandun lang talaga. Wala ka namang, there's no place I would rather be than here in your love, di ba? Than in the presence ng Panginoon. Di ba? So, joy, ang Panginoon lang ang makapagbibigay niyan sa'yo. Amen? Believing that He is in control and that God is still good even when life is not. Amen? Remember that every time. So, sabi natin sa una, no? The first step to turning your worries into peace is rejoice. Now, the next step is release. Amen? Sabi sa Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Sabihin mo kay God, sabihin mo. Diba? Huwag mo lang i-keep sa sarili mo. The mature heart knows how to let go. Ibigay mo na kay Lord, sabihin mo sa Kanya. Amen. Lord, I cannot, hindi ko na kaya ito. Sa'yo po. Sa'yo na po. Diba? And Philippians 4:7, sabi doon, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So when we release our burdens to God, He releases His peace to us. That's the great exchange. Amen? Kasi bakit mo ikikip sa sarili mo yung burdens na hindi mo nga kaya yan talaga, kapatid? Hindi mo yan kakayanin. Diba? Sabi ng Lord, diba, Matthew 10:28 ba yun? Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Amen? So, bigay natin sa Lord ang mga bagay na hindi na natin kontrolado. Amen? A child clings tightly to what they want. Ang isang bata, di ba, yung mga hindi pa tayo mature, masyado natin pinangahawakan yung hindi, sinaktan niya ako eh. So dapat, makaganti ako sa kanya. Di ba? Yung mga ganun na nakaisipan, mga bata-bata ba tayo. Pero, but the mature believer learns to release it to God. Bahala ka na, Lord, sa kanya. Vengeance is yours, not mine. Amen? Amen. He will avenge. Amen? Yung gumawa sa amin nung nag-birthday din kahapon, ka-birthday mo pala, Ate Blanks. Sabi sa Facebook, wish her well. Will I wish her well? Dahil birthday niya. Well, bahala na si Lord. Yun na lang ang nasabi ko sa mga staff. Vengeance is the Lord's. Amen? So, a child panics when they lose control. Di ba halimbawa, yung may toy siya, tapos naputulan ng natanggalan ng gulong yung car. Di ba? Nagpapanik na, Mama, fix this, di ba? Yung ganon. But, a mature believer prays. Do you pray? Praise God. Join us sa Friday prayer meeting din. Amen? So, ganon, no? Kapag ang isang kay Kristo na, ang direct response natin, kapag may pangyayari or may pinagdadaanan tayo, is pray. Pray.
Sabi dun sa 6, di ba? But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. Because prayer is the act of surrender. Ay, wala ka na magagawa. I-surrender mo na sa Panginoon. Turning your worries into worship. Amen? It's turning your worry into worship and anxiety into trust. So sabihin mo, prayer. Yes, prayer is the answer. It's your communication to God. Amen? Baka hindi ka na nakikipag-usap kay God. Amen? So, you have to go back to the relationship na kung paanong close kayo dati. Diba? Super close. Ngayon, ibalik mo yun, kapatid. Amen? Ano yan, yung season ng buhay mo, sinasabi ng Panginoon sa'yo ngayon na, anak, miss kita, mag-usap tayo. Diba? Ang mag-asawa pag hindi nag-usap, anong kayang mangyayari na sa kanilang relationship? 'Di ba? Cold. After some time, magda-die down na lang yung love. 'Di ba? Kasi hindi nag-uusap, hindi nagko-communicate. 'Di ba? So, the same with the Lord. Gusto niya, kausap niya tayo palagi. Amen? Thanksgiving turns our panic into peace. So, ang response natin sa ating mga anxiety or sa mga pinagdadaanan natin is prayer and thanksgiving. It shifts focus from what's missing to who is the source. Hindi ka na nakafocus sa ano pa bang kulang sa akin, ano pa bang di ba? Ano ba yung wala ako? Kundi nakatingin ka sa kung sino yung source mo, which is the Lord, di ba? From what we lack to who provides. When we release our burdens, nasaan sabi yun? Yan, sinabi na natin kanina, di ba? And after, there is an exchange, a trade-off, di ba? Yung peace, yung burden natin ibibigay sa Kanya, and yung peace ibibigay niya sa atin. And the peace of God, which transcends all understanding. Yun yung mag-guard sa ating mga puso at isip in Christ Jesus. So, mga kapatid, let's start declaring God's words over our life to strengthen our spirit and stop magnifying the works of the enemy and the problems in our life. Amen? Ulitin ko, start declaring God's word over your life and stop magnifying the works of the enemy and the problems in your life. Amen? Because whatever you magnify, it will become bigger and bigger in your life. Pag minagnify mo, pinapalaki mo, di ba? O ang gusto mo bang palakihin yung problema mo? No. Ang palakihin mo ang Diyos na meron ka. He is bigger than everything. Amen? Amen. The Lord deserves that. Amen? So this is where Jesus and Jonah gives us a powerful contrast. Amen? Let's learn from the comparison. Okay? Jonah, alam natin ang story ni Jonah. Oo, ang book of Jonah ay sa Old Testament. It consists of only 4 chapters. Okay, very short book. Pero ang dami nating matututunan doon. Okay? And as opposed to kung papaano naman si Jesus Christ. Okay? So sa Jonah, as a background lang, di ba? Sa chapter 1, yan yung inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa Nineveh. Kasi i-destroy niya yung bayan dahil super ang kasalanan. Amen? So, pinapapunta siya sa Nineveh. Anong ginawa ni Jonah? He fled. Pumunta siya sa kabila. Sumakay siya ng ship papuntang Tarshish. Okay? Kasi ayaw niyang puntahan yun. He is a prophet. Jonah is a prophet. Okay? And, ang nangyari, di ba, nagkaroon ng storm, tapos sinabi niya na, ako ang cause ng storm, kaya itapon niyo ako sa dagat. So, nung tinapon niyo sa dagat, may isang big fish na nilunok kasi hindi naman siya kinain na. Di ba? Buo pa rin siya. Oo. Nag-fast kasi yung big fish. Okay. So, parang ang sabi dun sa Bible is, he prepared the big fish for Jonah. So, nakaready na yun para sa kanya. Okay? So, doon siya nakapag-isip-isip at nag-repent, Lord, sige, gagawin ko na yung pinapagawa mo sa akin. Okay? Until, niluwa na siya sa shore. Tapos, ayun na, nag-start na siya mag-preach.
ibigay yung prophecy na binigay ng Panginoon na in 40 days, i-destroy ng Panginoon yung Nineveh. So anong nangyari? Ang ina-expect nitong ating propeta ay hindi susunod ang mga taga Nineveh. Okay? Pero ang nangyari, it's the opposite. Ang lahat ay nag-humble ng kanilang sarili sa Panginoon, nag-fast from the king to the animals. Amen? Nag-put on sackcloth. Diba? And the Lord heard their prayers. Okay? And ito namang ating kapatid na si Jonah sa chapter 4, Jonah's anger and God's kindness. Ito na yung uma-attitude na siya, na nagtatampo na siya kay Lord na bakit hindi niya dinestroy yung Nineveh. Kasi bilang propeta, maintindihan natin yung kanyang pinagdadaanan. May reputation siya na pinapangalagaan, na kapag may sinabi sila, dapat mangyari. Otherwise, hindi na sila titiwalaan ng mga tao. Na, ano ka pala fake news ka Ganyan, di ba? So, yun yung concern niya. Kaya, kahit na sinave ng Lord yung Nineveh, 120,000 people na Ninevites, di ba? Siya, mas pinili niyang magmaktol. At nagpunta lang siya doon sa may entrance ng tapos may pinatubo ang Panginoon na gourd. Ano ba ang gourd? Basta halaman siya na nag-shade kay Jonah. Tapos the following day, nag-send ang Lord ng worm na kainin yung yung plant. So nag-wither. Wala na siyang shade. So ngayon nainitan na yung kanyang punbunan. Lord, gusto ko na lang mamatay. Yun na yung kanyang declaration, sabi niya. 'Di ba? Dahil lang doon yung gourd ay namatay. So, ngayon, ang tinuturo sa kanya ng Panginoon dito sa chapter 4 is the Lord's compassion. Ang Lord may compassion over the 120,000 souls sa Nineveh. At ikaw, over this gourd, maggagaganyan ka. Diba? So, pero alam natin na iba yung heart ni Jonah. Hindi maganda yung tapos nitong chapter na to. Diba? And let's compare it with how the Lord Jesus, kung paano niya hinandle yung anxiety or unrest or trouble na dumating sa kanya. Ito sa Matthew 26:36-39, ito yung agony in the garden, yung nagpipray siya sa Gethsemane. Kasi alam niya na that the hour is coming. Di ba? Okay? So nagpipray siya, tapos yung kanyang, basahin na lang natin. Short lang ito. 1, 2, 3. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." So we can see the difference, no? How they responded sa distress na meron sila. Sana nababasa nyo, di ba? So first, ang initial response ni Jonah, nung binigyan siya ng instruction ni Lord, di ba, is he ran away from God. Instead of going to Nineveh, he went to Tarshish. But Jesus, when he learned about the plan of God for salvation of mankind, di ba, anong ginawa niya? He sought God in prayer, lalo na alam niya that the time is coming na. Yun na yung fulfillment. So he sought God in prayer. So what's the lesson? When you are in distress, you run to God, not from Him. You go to Him. Papunta sa Kanya, patakbo sa Panginoon, hindi papalayo. Amen? And ano yung naging attitude naman nila towards distress? Si Jonah, he was angry and self-centered. Iniisip niya lang yung reputation niya, na masisira ang reputation niya. Sinabi ko na madidestroy sila, bakit hindi mo sila dinestroy, God? Amen? Pero si Jesus,
ano yung kanyang attitude? He was humble and he surrendered. Not my will, but your will be done, oh God. So the lesson is, let God shape your heart. Kasi God is in control nga, di ba? And what's the outcome? Anong nangyari dahil ganun yung mga responses nila? Si Jonah, he ended in bitterness. Natapos na lang yung chapter 4. Parang hindi na siya yata nakabalik sa ano, di ba? So, but Jesus, He led to salvation and victory of yung salvation ng mankind, di ba? Because of what He did, because of His obedience to what the Lord said, di ba? We now have salvation through Jesus Christ. So the lesson is, we have to trust God's purpose in pain. Even when we suffer, alam natin God has a purpose. Isik nyo siya. Ask God's wisdom so that you will learn ano ba Lord, ano ba yung gusto mong matutunan ko over this trial, over this pain. Amen? Kasi hindi naman yan nagtitrip lang si Lord para lang bigyan tayo ng pain. Amen? It's always for a purpose. That's to glorify Him above all. Amen? Amen. So, both faced distress, but Jesus prayed. Jonah pouted. Anong ibig sabihin ng pouted? Parang nguso ng ganyan. Yung parang nagko-complain. Hindi siya happy. Diba? Pero si Jesus, He prayed. Just prayed, God, diba? Do your will, diba? Have your way. And Jesus, He surrendered, but Jonah sulked. Nagmukmok. Nagtampo. Diba? Nagtampo si Jonah. Jesus found peace. Jonah fed his pride. And he was bitter. Amen? So, anong gusto nating gayahin? Just how Jesus dealt with his distress, yun yung pinakamagandang model natin. Amen? So, when we choose prayer over protest and surrender over stubbornness, peace follows. Amen? So, tapos na tayo dun sa first step, which is rejoice. And then the next step is release. And sa last step na tayo, which is renew. From Philippians 4:8, sabi dito, the mature spirit thinks differently. Amen? So, ito po yung parang tinatawag na 6 whatevers. Kasi whatever is true, whatever is noble, di ba? Whatever. Kung ano man yung mga bagay na ganyan, yun yung kailangan daw natin na i-meditate. Okay? Paul is exhorting the Philippians on not just how to live, but how to think. Pag sinabi dyan, whatever things are true, ang mga bagay na totoo, are those things that are factual and honest. Amen? Hindi tayo naniniwala sa mga fake news, sa mga sabi-sabi, ganyan. Kundi kung ano yung true. Amen? Which is always anchored sa Word of God. The Word is the truth. Okay? And whatever is noble. Anong ibig sabihin ng noble? Honest. Actions and thoughts that are honorable and dignified. Whatever is right. Ano ang tama? What is fair and just. Amen? God is a just God. Amen? Whatever is pure. Pure are things that are morally clean. Amen? And lovely. Whatever is lovely, what is beautiful and admirable and commendable, that which is worthy of praise. Naalala ko, dati si Pastor Cesar Bernaldo, nung nagpe-preach pa dito, ang sinabi niya, what you meditate will dominate. Ayan, tama ba kinote ko? Sa kanya yun eh. Sa kanya yun ko yun narinig sa Bible school, saka sa preaching niya. What you meditate will dominate. Kung ano yung palagi mong iniisip at iniisip, yun yung magdo-dominate. Yun yung dominate, Tagalog. Alam nyo na yun. Diba? Yun yung, ang hirap ng Tagalog. Sasaklaw sa'yo ang lalim. Ang lalim. Mangyayari. Oh, that will dominate. Yun yung, yun nga, mahirap talaga ang Tagalog. Pero yun nga. Kasi ang mind, it's really powerful. Di ba? Alam natin yun eh. Kaya, po, nangingibabaw. Yun yung yun, tama. Yun yung mangingibabaw.
'di ba? So kung palagi ang mga pinapasok mo sa isip mo ay yung mga issue sa politika, yung mga ano. So yun din yung lalabas sa'yo. Okay? Hindi ko sinasabi na mali yun. We have to, let your voice be heard, di ba? Pero hindi yung hahasik ka ng anger or ng ibang emotion. Kundi yung ano pa rin, yung alam mo na you are being led pa rin ng Lord sa ginagawa mo yan, di ba? So sabi dito, Proverbs 4:23, be careful how you think because your thoughts run your life. Di ba? Kagaya ng sa Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. So it suggests that a person's character and destiny are shaped by their internal thoughts and what they focus on. So ano ba yung pinagpo-focusan mo ngayon kapatid? Puro ba yan baka puro ka ML or puro ka laro. So yun na lang ang laman ng isip mo, di ba? Kung puro Bible reading ang ginagawa mo, praise God. Yun ang palaging lalabas sa'yo. Kasi, di ba ang mind natin is garbage in, garbage out. What you put in will come out sa ating mga bibig. Amen? What you input will show in the output. So the battlefield is in the mind, sabi ni Joyce Meyer. That's why we should constantly fill it with the edifying word of God. So the enemy will get us out of rest. He will cause us to be upset or be troubled, be distressed, di ba? And to force out of the usual. But is this a fact or fake? You cannot control your thoughts and emotions. Fact or fake? It's fake. It's a lie from the enemy na paniwalain ka na hindi mo kayang kontrolin ang emotion mo at ang iyong isipan. Kasi sinabi nga doon sa Philippians 4:8, di ba? Meditate on those things. Kung yun yung minimeditate mo, so ibig sabihin, kaya mong kontrolin yung nasa isip mo. Kasi, eto, if you heard about this from Stephen Covey, the 90-10 principle, sabi niya, 10% of life is made up of what happens to you. Yan yung fact. Yan yung situation mo. Hindi mo kayang i-control yung 10% na yan. Amen? But the 90% of life is determined by your reaction to what has happened to you. So, kung paano ka mag-react, kung paano ka mag-isip tungkol sa bagay na yon, sa sitwasyon na yon, that's a major portion sa life mo, 90% 'yun. So, bago ka mag-act, 'di ba? Isipin mo munang maigi, no? Halimbawa sa traffic, 'di ba? Dahil nagmamadali ka, the traffic is that fact, 10%, 'di ba? Pero ang naging reaction mo, dito na nga lang ako, nagganon ka na. So, dahil nagganon ka na, nadisgrasya ka. So ngayon, ano na ang consequence sa'yo ng araw na yon? Instead of going to the office on time, mas na-late ka kasi ang dami pang aberya dahil may mga nabangga ka or alam mo yon, kung sana sa isang maliit na sitwasyon ay inayos mo yung pag-handle nun, 'di ba? Yung 90%, mas magiging masaya ang araw mo, 'di ba? Kaya siguro yun yung natin sa sarili natin, pero hindi ito ibig sabihin na na yung mga na-experience natin na mga negative are bad. Hindi yun bad. Lahat ng emotions, they are valid. Amen? Hindi natin dinidismiss na, ganito yung nafe-feel ko ngayon. Kapatid, anuin mo na yan. Kasi nga, tapos babigyan mo ng Bible verse. Kailangan natin sa mga ganong pagkakataon, ang gift of wisdom, gift of knowledge, na to say the right words at the right time. Kasi minsan, maganda yung intention mo. Pero hindi yun yung kailangan ng kapatid na yun at that time. Minsan, ang mga pinagdadaanan ng mga kapatid, they just need a hearing ear. Di ba? Yung yung makikinig ka lang. Okay? Kaya kailangan natin ng wisdom from the Lord. Amen? So, we should be aware of toxic positivity kasi minsan ang tendency natin is yung i-shy away or i-dismiss yung mga negative feelings such as sadness, anger, or fear by only acknowledging positive outcomes and emotions.
Oxymoron ang tawag dyan. Ibig sabihin, dalawang words na opposing ang meaning na oxymoron, yun. Magkasalungat yung kanilang meaning, 'di ba? Toxic positivity. Okay, na yung sasabihin mo, kaya mo pinagdadaanan yan kapatid kasi ganito ka. O di kinondem mo na yung kapatid sa pinagdadaanan niya. Makinig ka muna, 'di ba? And ipag-pray mo siya, 'di ba? So, may mga pagkakataon that we have to really be sensitive sa mga dealings natin. Kasi minsan ito yung nagiging cause why some baby Christians, they fall away. Baka yun yung wala na yung iba nating mga kapatid. Baka may nasabi tayo. So, let's ask God for forgiveness kung meron mga bagay na ganun. At turuan niya tayo na mag-grow at mag-mature sa mga ganong bagay. Amen? Amen po? O kung may na-offend kayo, o di kausapin nyo, di ba? In humility. Amen? So again, the steps to turn our childish worries to mature peace, these are, first, rejoice, release, and renew. Okay? And sa buhay ni Jesus Christ, let's learn from Him. Okay? Eto bago tayo magpunta dito, kapag may bad report, how do you react? Having learned yung mga sinabi ko kanina, kung may bad report, una, iisipin mo, kaya ko bang kontrolin to? O kung hindi, di ibigay mo na kay God. Di ba? Yung bad report, okay, upon hearing that, okay, baka magkaroon ng earthquake, di ba? Yung the big one. So, bad report yun, di ba? Hindi yun good report. Di ba? But how should you handle that? Ganito natin siya dapat. I-accept mo, and if you can control it, then work on it. Pero kung hindi, give it to God. And quit thinking about it and quit talking about it. Kasi binigay mo na kay God. Amen? Kapag binigay mo na kay God, siya na yung bahala. He is now in control. Amen? Hindi natin kinatatakutan ang the big one. Ang kinatatakutan natin, ang big God that we have. Amen? Amen. So, be careful of this trap. Yan. Maturity means learning to guard your mental gates. Don't dwell on social media, drama, dwell on scripture truth. Amen? Don't focus on corruption in society, focus on God's sovereignty. And don't obsess over what could go wrong. Meditate on what God has promised. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. As Paul said, the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, peace is not just the absence of noise, it's the presence of right thinking. Amen? So, you can't always control what happens, but you can control what you meditate on. So, yun yung ayusin mo, idisiplina mo ang sarili mo. Kung dati hindi ka nakakapagbasa ng Bible, ngayon you set time every day, regularly, to read the Bible, di ba? And meditate on His Word. And meditate on the things that are good, that are pure, that are noble, that are true. Amen? Amen. A renewed mind doesn't dwell on what if, but rests on God's will. So, replace your worry with worship and replace fear with faith. Replace noise with the truth. Okay? What did Jesus do when He was distressed? Di ba? Jesus teaches us that it's okay to be honest with God. Kaya nung nasa Garden of Gethsemane siya, naging totoo siya kay God. Diba? Na Lord, I am overwhelmed with sorrow and grief. Diba? If you can, just take this cup away from me. But not my will, but your will be done. So express fear, sadness, or anxiety, but also submit in trust to God's plan. Amen. Surrender is key kay Jesus Christ. Let's learn from Him. Amen. And noong pumunta siya doon sa Garden of Gethsemane, who was with Him? Si Peter, John,
to James and John, yung two sons ni Zebedee, 'di ba? At ang sabi niya doon sa verse 37, he took Peter and the two sons of Zebedee along with him. So, in his time of grief or sorrow, 'di ba? Jesus teaches us that we need community. Huwag mong ilayo yung sarili mo sa mga kapatiran. Amen? Sa fellowship. Huwag kang aalis sa fellowship, kapatid. Even though Jesus was the Son of God, He did not isolate Himself in distress. He asked his friends to stay with Him and keep watch, showing that even He desired the comfort of companionship. Amen? Walang sinumang Kristiyano na nabubuhay na siya lang, mag-isa lang. Amen? We need other people. Amen? Okay? So, in our hardest times, God often strengthens us through people. Praise God for the people around us. Pasalamatan mo nga yung katabi mo. 'Di ba? Praise God for your life, kapatid. 'Di ba? Manatili ka ha sa Panginoon ha. Pag may pinagdadaanan ka, huwag kang lalayo. Sabihin mo, okay? And when we're overwhelmed, God's Word gives us stability, perspective, and peace. Kagaya nung nangyari kay Jesus Christ, he had peace because he surrendered to the will of God. Amen? And distress doesn't mean defeat. Jesus pressed on, knowing that his pain had purpose, redemption for the world. Amen? Buti na lang sumunod ang Panginoong Jesus, 'di ba? At hindi siya naging loser. He had the victory. He won the victory when he obeyed the Father. Diba? His pain had a purpose. His pain, our gain. Amen? And faith doesn't mean the absence of pain. It means trusting God through the pain. Amen? So, wag mo yung kapatid, i-expect na hindi ka makaka-experience ng pain. But, trust God through the pain. Lilipas din yan. Wag kang manatili dyan. 'Di ba? Ang Panginoon, aalisin ka niyan. Hayaan mo lang siya. Amen? And the best days of our lives could be the day after tomorrow. Don't lose them over childish things. 'Di ba? Huwag kang magpa-disqualify, kapatid, 'di ba? Baka bukas na yung breakthrough mo or sa susunod, huwag kang mag-give up ngayon. Amen? Amen? Sabi ni Billy Graham, an atheist only sees a hopeless end. Pero we as Christians, we see an endless hope. Magkabaliktad, no? Ang ganda. Hopeless end versus endless hope. So, again, a childish is different from being childlike because to grow in faith is not to outgrow the heart of a child, but to trust like one with the mind of the mature and the heart of the innocent. Okay? So, nung mga bata pa tayo, we worry less and we trust more. Pero nung tumanda na tayo, medyo nabaliktad. We worry more, we trust less. So bumalik tayo doon sa pagiging, sa heart ng isang bata, wherein we trust God more. Amen? Childlike faith combined with mature trust. And, last na to, tatlo. Last, stop thinking like a child. Grow up, kapatid. Sabihin mo, grow up. Yes. Stop thinking like a child. Conquer your inner battles in prayer to better serve others. Ano yan? PWD. Remember, prayer first, no? So, yung mga pinagdadaanan natin, alam ko meron tayong mga inner battles. Iluhod mo yan sa Panginoon. Amen? And W, renew your mind daily through the Word. Yun lang talaga. Yun, di ba? Mari-release natin lahat and marirenew yung mind natin through the Word of God. And letter D, never allow your present troubles to keep you from doing God's work. Amen? Huwag mong hayaan na yung mga circumstances na yan, no? Na huminto na lang. Dito na lang ako. Hindi na ako magpapahayag ng salita ng Diyos. Or hindi na ako mag-Bible study, ganyan. Or hindi na ako attend ng church. Nakakalungkot yun, kapatid. Diba? Don't allow those circumstances to stop you from doing God's work. May plan ang Panginoon sa'yo. Amen? So lastly, God calls us to
a peace that comes from a childlike trust in a Father who never